Ang sagupaan ng ating mga sundalo at Coast Guard ng China sa Ayungin Shoal noong 2024 na ulit ngayong araw. 2 sundalo natin ang nasaktan. Kinundina ng ating gobyerno ang pangaharas ng China. Pero sagot ng Chinese Embassy, may video sila na patunay na Pilipinas ang nagsimula ng gulo. May report si Jonathan Andal. Walang humpay ang hampasan ng sagwan at baton sa videong ito ng AFP na nakunan kaninang umaga sa Ayungin Shoal. Ang mga sundalo ng Philippine Navy sa maliit na rubber boat dehado sa mas malaking motorboat na sakayang 8 tauhan ng China Coast Guard. Sa gitna ng hampasan, nasira ang rubber boat ng Navy. Napuruhan pa sa ulo ang isa nating sundalo. Ayon sa AFP, nabigyan ito at isa pang nasaktang sundalo ng first aid. Pinag-aaralan kung kailangan silang i-medevac o medical evacuation. 2 tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo. Almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa naman may mga galos, may mga bruises sa kanyang braso. Sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Ayon sa AFP, galing sa barko ng China Coast Guard na may bow number 21560 ang mga CCG personnel. Sakay ng Rigid Hull inflatable boat, inikutan nila at kinunan ng litrato at video ang BRP Sierra Madre na outpost ng Navy sa Ayungin Shoal. 2 rubber boat sakay ang ating mga sundalo ang dineploy para itaboy ang China. Gate ng AFP, kalmado at hindi confrontational ang ating pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. We're purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Aggressive actions at assault ang tawag ng AFP sa ginawa ng China Coast Guard na nagpahamak sa ating mga sundalo at nagpalala sa sigalot sa West Philippine Sea. Panawagan ng AFP sa China, itigil ang illegal, agresibo at mapandinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na nagpatibay sa karapatang pandagat ng Pilipinas na rinsunod sa international law. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, anumang karahasan laban sa ating mga tauhan ay hindi katanggap-tanggap. Ang Chinese Embassy naglabas ng video ngayong gabi para patunayang ang mga sundalong Pinoy ang nang-udyok at unang nang-atake. Pero sa artikulo ngayong araw ng Global Times, isang state-owned newspaper ng China, sinabi ng China Coast Guard na habang nagsasagawa raw sila ng routine patrol sa Renai Jiao, ang tawag nila sa Ayungin Shoal, nag-deploy ng 2 rubber boat ang BRP Sierra Madre na tinawag nilang Illegally Grounded Vessel number 57. Sa kabila raw ng mga babala nila, matulin at walang habas daw na lumapit ang mga bangka ng Pilipinas sa kanilang patrol vessel para nila'y palibutan at banggain. Mga Pinoy raw ang unang nanghampas gamit ang sagwan at patpat. Dagdag nila, binabaligtad ng Pilipinas ang istorya. Nanawagan sila sa Pilipinas na itigil ang atin umanong panghihimasok, panguudyok at pagpapakalat ng maling impormasyon. Noong June 17, 2024, mas malala ang ginawang pangaharas ng China Coast Guard sa resupply mission noon. May dala pang palakol ang isang CCG personnel. Armado rin sila ng patalim na pinangsaksak sa mga bangka ng ating tropa. Nanungkit sila ng itim na bag sa bangka ng Pilipinas, laman ng mga baril at cellphone ng mga sundalo. Gumamit pa sila ng laser na pangsilaw at tear gas. Sa gitna ng panggigipit ng China, naputulan ng hinlalaki si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Pati medevac sa kanya noon pahirapan dahil sa panghaharas ng China. They don't speak of what the Chinese Communist Party has been saying, that they are for the peaceful rise of China. Their actions on the ground show otherwise. Jonathan Andal, GMA News.